Ito po ay isang nuclear power plant na matatagpuan sa Bataan. Itong proyekto na ito ay natapos sa kapanahunan ni Presidente Marcos na makakapagbigay sana ng 623 megawatt power of electricity. Ang megawatt po ay sa itong malaking bulto ng electricity. Sa isang megawatt, aabot ng 164 na kabahayan ang mapapailaw sa isang megawatt po lamang. So sayang, hindi na ito nakapag-produce ng electricity dahil naabutan ng IGSA Revolution 1986. Itong proyekto na ito ay inutang pa ang ginasto dito na aabot ng $2.2 billion. Ang laki nito kasi dollar eh. Sa kapanahunan ni Presidente Marcos, ang dollar ay aabot lamang ng 21 pesos. Ngayon, magkano na? Siguro 52 pesos sa isang dollar. At noong 2007, nabayaran ang lahat na utang na to. Umaabot ang payment of amortization is 43.4 billion pesos. Ito ay ang utang lamang at ang interest nito ay 21.2 billion pesos. Kaya ito ay umabot ng 64.7 billion pesos. Ang laki ng interest. Ang laki palang pera yung ginasta ng ating pamalaan sa planta na yan. Pero hindi man lamang nakapag-produce ng electricity. O ano kaya ang dahilan? Kaya sa pagkakaalam natin, si Presidente Marcos ay gustong ipagpatuloy ni Presidente Corazon Aquino ang nuclear power na yan dahil yan ay makakatulong sa ekonomiya ng bayan at makakatulong din sa bawat pamilya na gumagamit ng electricity. Pakinggan po natin kung ano yung mga sinasabi ni Presidente Marcos. Bilin-bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan nuclear plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi at maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andyan ang Bataan nuclear plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti, huwag natin idamay sambay ng Pilipino. Kanya balang araw makikita ninyo, 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. Ano pa kaya yung ibang mga dahilan kung bakit inabandona ito ni Corazon Aquino na talagang wag nang ipagpatuloy? Isa sa sinasabi nilang dahilan ay ang kanyang sinasabing advisor na nagbigay ng maling information na ang power plant na yon ay malapit sa earthquake fault at saka mayroon daw malapit na volcano dyan sa tinatayuan ng Bataan Power Plant. Ngunit ang Bataan Power Plant ay pumasa ng safety inspection noong 1985 by the International Atomic Energy Agency. O bakit sinasabi nilang hindi ito ligtas? Bakit kaya naniwala kagad si Cory Aquino sa kanyang advisor? Hindi man lang nag-research kung ano yung status sa power plant na yan diyan sa Bataan. O di kaya yung advisor ni Cory Aquino ay isang walang alam din kung ano yung status ng power plant na yan. O di kaya siya ay mamumuhunan o may-ari ng electric company dyan sa Pinas. Kaya yan ang binigay niyang information sa kaniyang amo. Isa pang kadahilanan kung bakit hindi natuloy ang planta na yan ay mayroong mga taong rally ng rally, tutol ng tutol, kahit hindi nila alam, tutol pa rin ng tutol,
Kahit nakakabuti sa sambayanang Pilipino, tutol pa rin ang tutol, kaya ayun, pinagbigyan ang mga tao na yan. Isa pa sa kadahilanan kung bakit buo ang desisyon ni Cory Aquino na wag nang ipagpatuloy ang nuclear power plant sa Bataan dahil na rin sa isang malaking disaster sa nangyari sa Chernobyl na tinatawag na Chernobyl nuclear power explosion. Hindi man lang inantay kung ano yung magiging report kung bakit sumabog itong nuclear sa Chernobyl. Sa pagkakaalam natin, isa itong human error at saka maling communication sa mga taong nagtatrabaho sa planta na yun. Kaya sumabog. Dahil sa pagsabog na yun, inevacuate ang lahat ng mga taong nakatira sa Chernobyl City. Kaya ngayon, ang Chernobyl ay naging ghost city. Walang taong pinapayagan na makabalik sa Chernobyl City hanggang sa kasalukuyan mula noong 1986. Pero nakakapagtaka lamang, sa kasalukuyan ang Chernobyl ay isang pinamumugaran ngayon sa maraming mga hayop ang Chernobyl. Kaya kung talagang nakakamatay yung tinatawag na radiation, edi namatay na yung mga hayop dyan na nakatira at nakapaligid ngayon sa Chernobyl. Katulad din ng Japan, yung nabumba ng nuclear, yung Nagasaki. At saka yung isang siyudad, binumbayan ng nuclear bomb. Pero ano nangyari ngayon? Marami pa rin mga taong naninira, namamalagi sa lugar na yan. O kung sinasabi nilang delikado yung nuclear, di wala ng tao yung Nagasaki. Pati yung Hiroshima na yan, kasali yan sa mga siyudad na binumba. Pero sa kasalukuyan ay maraming mga taong nakatira. Hindi naging deserto. Katulad din sa Fukushima. Maalala natin anong tsunami ng Japan, nung nakaraang lindol, na napakalakas na lindol. Sumabog ang Fukushima nuclear plant dahil wala ng tubig na pumapasok sa kanilang reaktor. At saka ito'y uminit ng uminit at yun ang dahilan na sumabog. So sa ngayon, hindi naging deserto ang lugar, hindi naging ghost city. Kung hindi, marami pa rin mga tao nakatira na malapit sa Fukushima disaster. So ito yung palatandaan na hindi nakakamatay ang radiation na sumabog galing sa mga nuclear plant na yan. Sa madaling salita, bumalik tayo kay Cory Aquino. Ang naging desisyon ni Cory Aquino ay sa pamagitan lamang ng kanyang mga advisor, sa magitan lamang ng mga balita ng kanyang naririnig na walang scientific evidence. Kaya yan, sinayang ang bilyong-bilyong piso na ginasto dyan sa nuclear power ng Bataan. Ngayon, isa itong tinatawag na dormant government asset. Pag sinabi nating dormant, pwede siyang kalawangin at mahulog na tinatawag ng zero asset of the government. Siyempre, hindi yan ginto, hindi yan gold na kahit ilagay mo sa bangko, pwede siya aabot siya ng 100 years. Pero yung planta na yan ay kakalawangin yan, kaya magiging zero asset. Sayang nga. Sana sa Duterte administration na subukan nilang i-revive yung planta na yan para makatulong yan sa ekonomiya ng bansa at saka makakatulong din sa lumalalang krisis ng electricity ng ating bansa, lalong-lalo na dyan sa Luzon. Kaya pakinggan natin itong isang report na ang isang nuclear plant ay hindi nakakasira. Isa itong ligtas gamitin at ligtas sa ating kalusugan. Sa Besnau nuclear power plant, few miles outside Baden, Switzerland. Itong plantang ito ay gawa ng Westinghouse noong 1960s. Dalawang unit ito ng mahigit 350 kada isa na nuclear power plant. Na mula noon hanggang ngayon ay nagpo-produce ng malinis at ligtas
at murang nuclear power para sa bansa ng Switzerland. Mas luma po ito sa ating Bataan Nuclear Power Plant at kaya po ako nandito para ipakita na wala pong nangyayari sa kapaligiran. Ang tubig dito ay hindi na po pollute nitong nuclear power plant na ito. May isda dito sa ilog na ito, nagfi-fishing ang tao rito, nagpi-picnic ang tao, kuminsan nagsiswimming dito sa ilog na ito at walang masamang nangyayari. Ako po ay nalulungkot na sa bansa natin, maraming mga hindi katotohanan na sinabi tungkol sa ating Bataan Nuclear Power Plant na kapag daw ang isang babaeng buntis ay lumapit sa Bataan Nuclear Plant habang umaandar ay matutunaw daw ang bata sa loob ng tiyan ng babae. At ang mga isda sa dagat dahil sa cooling water ay mamamatay at masisira ang kalikasan natin. Ito po ang nagpapatunay na hindi po totoo ang mga istorya na yan. So from history at saka itong concrete example, gusto ko pong ipakita sa ating mga kababayan na safe ang nuclear power. Doon po tayo nanggaling kanina. Nakita natin itong Benzhou Nuclear Power Plant mula dun sa kabila. Nandito naman tayo ngayon sa kabila at kung mapapansin nyo, nandyan po ang discharge ng cooling water nitong nuclear power plant na ito. Sumisipsip po ng tubig itong plantang ito sa ilog na ito para ipalamig ang makinarya sa loob. At pagkatapos pong napalamig na ng tubig, lumalabas po yung tubig at dito rin tinatapon sa ilog na ito na mas mainit na. Siyempre dahil na-absorb na yung init ng planta. Gusto ko po sanang ipakita sa inyo ito para makita nyo mismo na walang masamang nangyayari dito. As a matter of fact, kung titignan nyo po dun sa baba, merong isang tao na nakatayo sa isang boat na maliit na nagfi-fishing. At ang balita ko po rito ay kinakain po ang isda na huli dito sa ilog na ito. Mamaya po, bababa po kami dyan at para mapakita po sa ating mga kababayan na ligtas talaga itong tubig na ito, bala ko pong mag-swimming dyan sa tubig na yan para mapatunayan na wala pong dapat ikatakot na ligtas itong nuclear plant na ito at itong mga tubig na daloy dito. Galing po doon ang tubig papunta dito. So, dito po tayo sa downstream ng discharge ng cooling water nitong plantang ito. Kung titignan nyo po ito sa harap ko, meron pong simbahan dito at may malaking community na nakatira dito sa tabi nitong power plant na ito. 40 years na po itong power plant na ito na umaandar, na nagpo-provide ng power. Wala pong nagkasakit dito. Malusog ang mga tao rito at wala po silang reklamo. Sila nga po ang nagdidepensa nitong plantang ito na dapat manatili ito dito at nagbigay po sila ng approval na magtayo pa ng isang bagong planta na doble ang laki sa plantang ito. Kung papasok kayo, mararamdaman nyo na dito sa malapit, malamig. Ngunit banda doon, kung saan ako napunta, merong dumadaan na mainit na tubig na galing sa planta. Feel mo yung init na tubig na galing sa planta. And so, sana napakita ko today na walang big deal dito sa pagkaligtas ng tubig
na dumadaan sa isang nuclear power plant. Yung sinasabi sa atin na mga masamang mangyayari, hindi po totoo yun. As a matter of fact, naniniwala po ako na itong tubig na ito ay napaka-safe na pwede itong inumin. Gusto ko rin pakita na itong tubig ay walang contamination na galing sa planta. Kaya, ito po. Kainom ko po yung tubig, walang masama po mangyayari sa akin. I hope na this effort can somehow convince o makumbinsi ang ating mga kababayan na buksan ng kaisipan sa isang bagay na napakalaki ng impact sa klase ng buhay, sa uri ng buhay na pwede sa Pilipinas. Yun, narinig na natin na mali yung ating paniniwala na ang nuclear power plant ay isang delikado. So napatunayan na natin yan na ang nuclear power plant ay isa itong nagpo-produce ng malinis na electricity na tinatawag na green energy. So hindi nakakasira sa kalikasan, hindi nagbibigay pollution at hindi rin nagbibigay pollution sa tubig at saka ligtas ito para sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat. Ako po yung magpapaalam at babalik ulit sa susunod na mga video. Kung nasaan man kayo ngayon, mag-ingat po kayo. Bye-bye po sa inyong lahat.